Grabe, ano. Okay na po ulit si Doc. Hi, Doc, sir. Nawala po tayo. Magandang umaga pong muli. Okay, apo. Aha. Anyway, sir. Yung sinasabi ko nga, yung kanina po na ating diskusyon, ito po ay usaping akademiko at ito po ay usaping objektibo na dapat nating bigyan atensyon. Mhm. So sa usaping pong yan, kanina narinig ko, sabi niyo, kailan nga ba naging 12 ang... 13. Mhm. Yan ang nakikita ko, social media ngayon. So, ang aspeto po ng quorum dito sa Senado ay kung ipapaliwanag po natin sa taong bayan at yung iba ay sarado lamang sa kanilang nababasa, ang sasabihin nila 13 ang kailangan Mhm. dito. Pero yung nangyari po kahapon, meron pong isang doktrina na ginamit, yung Abelino versus Cuenco. Aha. At dito sa Abelino versus Cuenco ay na-discuss na yung 12 ay pasensya po, minsan nagpi-feedback dito sa Sige lang po. Go ahead po. Loud and clear naman po. yung 12 po na sinasabi dito ay nung panahon nung 1949, Mhm. ang nangyari po kasi noon ay talaga matindi po ang laban ni Jose Abelino at ni Manuel Cuenco. At sa puntong yon, nung nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng 12, si Cuenco ay binilang nila ang kanilang numero bilang 23 pagkat yung critical na senator na si Tomas Confisor ay out of country. Mhm. Ang sabi sa rules, pag yung isang tao ay isang senador ay hindi pumapasok, dapat ito i-compel. Pero nasa outside of jurisdiction na si Confisor pagkat nasa ibang bansa siya. Okay, opo. At kung nasa ibang bansa, since outside the jurisdiction, they counted it out as 23. Mhm. So yung 23 is that 23 divided by 2 is 11.5. Yes. So ang majority ng 11.5 ay 12. 12. So sa nangyari po kahapon sa Senado, ginamit po ngayon ng doktrina base doon sa Abelino versus Cuenco. Yes. Mhm. At dito, kanilang sinasaad na merong relevance o halos kapareho ang sitwasyon. Correct. Mhm. Ito ay si Senador Bato de la Rosa is kahit anong gawin at magpatawag man ngayon ng sabihin ng liderato na siya ay i-compel to attend, he is at large. Mhm. Hindi siya makakarating. Si Mhm. Senator Jinggoy is under the jurisdiction of Sandigan Bayan. Correct. Mhm. So kung titignan yan, maring sa interpretasyon ngayon ng mga nagsulong nitong pagbabago ng liderato, ang numero ay 22. Mhm. Kaya nung dumating ngayon si Senator Chis Escudero, ay agad nagkaroon ng sesyon at ginawa nilang presiding officer si Senator Win Gatchalian at doon nagkaroon na ng motion to declare all seats vacant. Mhm. Now, on the declaration of the all seats vacant, hindi dyan kailangan ng 13. Kailangan lang dyan simple majority na 12. Present. Which is, Aha. you would Mhm. count it 22 is divided by 2 is 11. Mhm. So, ang majority ng 22 is 12. Opo. So, when they declare that the position is vacant, it made the Senate President vacant. But, based on the 22 and the 12, they could not elect the Senate President because the constitutional number is 13. Opo. So, since the constitutional number is 13, at walang liderato, they elect the Senate President pro tempore, which is Senator Win Gatchalian, and they elect him as the acting president because they could not constitutionally elect the 13.
Until such time siguro habang dumadaloy ang proseso ng Senado at magkaroon ng 13, that is the time for them to legitimize to elect a Senate President. Kasi noong 1949, walang constitutional requirement of 13 eh. Ang sinasabi lang, simple majority. Kaya si Cuenco ay na-elect bilang Senate President. Ngayon, ang usaping ito ay maaaring questionin ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero technically and legally, based on the Senate rules, wala na silang pwesto because all the positions have been declared vacant. So, sir, saan siya pwedeng mag-ano? Saan siya pwedeng kung question na nito? Sa Supreme Court, business as usual, dapat ang Senado ang mangyayari dito. So yung mga committee ngayon is organizing na bago at yung kanilang legislative agenda should continue. And also this is the very important thing. There is such a thing as a doctrine on necessity. And what is a doctrine on necessity? Remember, nung panahon na na-hold yung session for 2 days, at sabi nga ni Senator Win Gatchalian, 25 million ang ginagastos kada araw at maraming order of business ang hindi natutuloy. The doctrine of necessity is that there is a necessity to legislate and pass laws. And there are legislative agendas that needs to be adopted. And based on the doctrine of necessity, there is now a necessity for us to have a leadership. So aside from that, of the Abelino doctrine, there is a doctrine of necessity that mandates them to act as statesmen and servants of the people. Kasi hindi man pwede maging hostage ang Senado sa isang partisan politics pagkat ang mga tao ay nangailangan ng tulong. Apo. Yan po, kuya. I see. So, yung nangyari kahapon sa inyong pananaw, it's legal, valid, at sa ngayon... And moral. Aha. I see. So, pero may nabanggit ka kanina na pwede rin namang questionin ni Senador Alan Peter Cayetano yung naging act kahapon. Saan pwedeng dumulog? Kasi sa Senado, saan siya dudulog sa Senado? Nasa sa Supreme Court siya. Supreme Court. This is now a good issue and a good problem. Because it would come up with a constitutional duty of the Supreme Court to clear the issue dito. And on this part, clearing the issue is that ano ba yung mas mabigat? The constitutional arithmetic or the necessity of the people? Because ang nangyari dito the constitutional arithmetic, if they would follow it, they hostage the legislative agenda. Kung i-require mo yung 13, o kung magiging sarado ka dito. So hindi na ho bago yung pumasok ang Korte Suprema, no? Maraming Pilipino na kailangan ng mga batas, na kailangan ipasa. Remember, there's so many trade reading during that time and also other business that needs to be attended to. So, if you would look at the constitutional arithmetic, maaaring sasabihin nila, 13 ang kailangan sa numero. Pero there is the Abelino versus Cuenco decision which they use. And also based on the doctrine of necessity, kinakailangan na talaga na magkaroon ng liderato ang Senado. Doc John, balikan ko na yung binanggit mo na pwedeng dumulog sa Korte Suprema dahil may question dito. Pero hindi ba co-equal ang legislative at judiciary? At naging issue na rin in the past nung manghimasok ang Korte Suprema sa impeachment na sinasabing nagkaroon ng judicial overreach. Ito bang sinasabi mo nito na kung gagawin po ni Senator Alan Peter Cayetano at idulog questionin sa Korte Suprema, sa tingin mo ay ito po'y tatanggapin ng Korte Suprema? May jurisdiction ba ang Korte Suprema? Kasi independent din ang Kongreso natin at may kapangyarihan silang mag-design ng kanilang rules ng naaayon sa saligang batas, Doc. Okay, okay kuya. Let us go to basic political science. Ang sabi dito sa Constitution, di ba, the executive executes
The law. The legislative enacts the law, Mhm. and the judiciary interprets the law. Yes. Now, this is a question of the interpretation of the law Mhm. na sinasabi. So, yung nangyari bang ito is constitutional because the basis is the constitutional number. Mhm. And also, this is not a question of the rules itself because there is a judicial or a court ruling on this and a doctrine on this on what happened during 1949. So, it is up to the Supreme Court to look at the interpretation whether or not the Abelino versus Cuenco doctrine is applicable on this situation, Mhm. which is ginamit nila. So, dito na ngayon mag-evolve yung konsepto ng doktrina ng quorum Mhm. na tama ba yung ginawa base doon sa nangyari. Yung sinasabi mo namang judicial overreach is that this is a different thing. Kasi doon sa issue yon, ang sinasabi doon sa judicial overreach is that pinakailaman ng Supreme Court ang rules ng Senado at ang rules ng House, Mhm. which is independent. And that is not the interpretation of the law because the House has their own rule na sinasabi dito. So, magkaiba yon. Ang kine-question dito at gustong idulog salat ni Alan Peter Cayetano is that mali ang anilang application ng Abelino versus Cuenco ruling Mhm. Mhm. based on the quorum. Pero ang issue ngayon ay nawawala si Bato na hindi makita at si Jinggoy na nasa jurisdiction na ng Sandigan Bayan at hindi naman pwedeng i-compel ng Sergeant at Arms na papasukin si Jinggoy. Mhm. So they Mhm. counted it out as 22, which means the quorum, to count the quorum, the number of members of the senators will be 22 and the majority will be 12. Same as to what happened noong 1949. Yung isa nasa abroad na kahit na sabi sa Constitution, pag hindi makakapasok, ipatawag yan at kalagkarin mo sa Senado, hindi mo naman pwedeng kalagkarin yung isang senador na galing sa ibang bansa. Apo. And Mhm. also, there are also instances, even in the previous Senate presidency of Senator Drilon, nangyayari ito na yung iba na nasa abroad ay hindi nila binibilang sa quorum. Yeah. Mhm. So kung ano yung natitira, yun ang kanilang Nagiging Sinabi basis. dito. Doon sila nagbe-base para ma-declare ang quorum kung sino yung mga present. opo, kung sino yung pwede mong papuntahin sa Senado. Anyway, Yun ang maganda to nila. Ito maganda na naman itong na makakatulong na naman ito sa mga law students natin, especially kung talagang maidudulog ito. Kasi binabasa ko rin po yung kumbaga yung parang ano ba yung mga nangyari ng 1949. May mga nabasa rin ako doon regarding the Abelino versus Cuenco na yan. And tama po kayo na mukhang may similarity. Yung nangyari noon at yung nangyayari ngayon ay mukhang may similarity. At ang sabi ng Korte Suprema sa kanilang desisyon, ito po kasi kinwestiyon po ni then Senate President Abelino yung naging hakbang ng Senado noon. At ang sabi ng Korte Suprema, the court said that they don't have jurisdiction over the case to overrule Cuenco's election. However, they also said that the walkout of the 10 senators cannot prevent the other 12 from holding a quorum, making up a, quote-unquote, constitutional majority of the Senate. So yan po yung naging noon. Tama po yun. Tama po sabi ng Supreme Court doon, they could not question the election of Cuenco because they are co-equal branch. But Abelino can question the constitutionality of the election.
based on the constitutional rules at that time. Kaya yun yung ginawa niyang basis eh. Apo. Pero based on the rules of the Senate, they could not question, and the process done by the Senate, they could not question Yes. the Yan po, election of Cuenco. yan po yung binabanggit ko kanina na pwede ba nilang panghimasukan? Of course not. Hindi ho nila pwedeng panghimasukan yan. But anyway, tingnan natin kung ano po yung mga mangyayari po no sa mga darating na araw. Gusto lamang natin pasalamatan si Doc Jan Tiope. Sir, thank you very much. Maliwanag yung paliwanag po ninyo, and I'm sure yung mga nanonood, nakikinig po sa atin sa umagang ito, especially yung mga hindi pa makita kung ano po yung talagang the real situation, kahit papaano sana'y nakatulong po yung inyong paliwanag. Maraming salamat po sa inyo, sir. Maraming salamat, kuya. Maraming salamat. Good morning po. Mga kaibigan, yan po si Dr. Jan Ortiz Tiope, socio-political analyst. Kasi banggitin lamang na, ano ba ang nangyari noong 1949? 1949 pa po ito nangyari. Pero mag-time check na muna tayo. Magagalitan ako ni Miss Jo Mario. Philippine Standard Time, it's now 8:46 in the morning. Me Radio Time is brought to you by